Okay, so isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So nandito ho lamang ho tayo sa shop, no, kasi marami ho tayong ginagawa talaga, mga automatic washing machine na nagsisipag bigayan ngayon. Anyway, nandito na ho yung ating part 2 ng LG na no power di umano, no. Ito po ay galing pa sa ating minamahal na customer, no. Nauna na yung part 1 ng aking video na to. Yun nga lang, hindi ho natin bigyan ng daan gawa ng, di ba, nag-ihaw pa nga tayo. So, sobrang busy ho talaga ni Kamaster. Pero magkaganon pa man, ito na yung pagkakataon upang malaman nyo kung ano talaga ang pinaka problema kapag yung mga refrigerator na LG, ito po ay smart inverter, no power. So, chinek up ho ito ng ating mga kabay na service center. Hinatulan ho nila na sira daw di umano itong buong assembly ng board. Then, gusto nilang palitan ng bago. Okay? Tapos, nung nag-send ng price quotation itong ating mga kababayan na service center ay umatras po ang ating minamahal na customer. Kasi nga ho, hindi naman ho ganun kalakihan yung kanilang kita. No? So, hindi nila kaya yung presyo na ibinigay ng service center. Kaya, nagpa-second opinion ho sa atin ng ating minamahal na customer kung ano nga ba talaga ang problema ng board na ito. Kung kailangan ba talagang palitan ng buo o may mga parts lamang na kailangan palitan. Okay, so salamat nga pala dun sa mga nanood ng aking first time na pagla-live, no? So asahan nyo po na kung may mga pagkakataon pa, inshallah, kung luluubin ng ating Panginoon, Allah, makapag-live po ulit tayo upang mabigyan ng kasagutan sa abot ng ating makakayang mga katanungan ng ating mga minamahal na technician at mga customer. Okay, focus na ho tayo dito. Ito po ay LG na smart inverter. Iba rin ho yung board ng linear inverter. Kaya ingat ho tayo, ha? Ingat ho tayo. Mayroon po siyang part number na 0423. Ingat ho tayo sa bawat pinipili ho natin ng mga board at yung mga ino-order natin online. Mag-ingat ho tayo doon, no? Kasi hindi ho lahat ng board ni LG ay pare-parehas. May mga pagkakataon, no, na mukhang parehas, no? Pero kulang ho ng mga socket. Wala ho yung socket na to, ganyan. So, ingat lamang ho, okay? Ngayon, mag-focus ho tayo sa, pag no power, mag-focus ho tayo sa primary, no? Sa primary ho tayo mag-focus. Magsisimula po muna tayo, syempre, unang-una sa line at saka sa neutral. Magtatapos ho tayo lagi sa rectifier. Okay? So, baliwala nyo lamang ho itong dalawang filter capacitor na yan. Okay? Kasi, primary ho ang ating pinag-uusapan. So, magsisimula ho tayo sa socket ng line at saka neutral. Magtatapos ho tayo dito sa rectifier. So, dito ho tayo mag-ikot-ikot sa primary. Tama sabi mo. So, nagkaroon lamang ho ng kulog kidlat. Ayun. So, huli na nila na nabunot. Binunot nga nila. Then, after na matapos yung ulan, kulog kidlat. So, sinaksak nila. Ayun, wala na. Wala na hong power yung kanilang inverter na smart inverter LG. Okay? So, paano yung pag-check, Kamaster, ng no power na na motherboard at the same time yung inverter board magkasama na ho sila. Unang-una ho nating i-check, syempre, yung itong, kung mapapansin mo, may neutral at saka line. Okay? Tama sabi mo. Line, papunta sa fuse, papunta sa resistor, out ng resistor, papunta sa capacitor, papunta sa chopper, sa transformer, papunta naman sa capacitor. Okay, then pupunta naman ng capacitor, then papasok dito sa dito sa bypass na to. Okay, kasi overload protector ho ito. Pinoprotektahan ho niya at the same time yung mga heater, at the same time ito naman yung ating rectifier. So kailangan magba-bypass ho tayo diyan para malaman natin kung saan nagmumula ang problema. Dito ba sa transformer? Kapag mga walang power, ang unahin muna natin diyan syempre yung itong fuse, itong resistor, itong capacitor, chopper transformer, capacitor ulit, at saka dito tayo sa rectifier. So, magtatapos po tayo dito sa rectifier. Okay? Unahin natin si fuse. Ayan. Tama ba? Okay. Ayan. Sa fuse pa lang, doon natin malalaman kung buo. Set na ho natin to sa continuity. So, gagamit ho tayo ng digital para nakaka-relate ho kayo, no? Digital. Okay? So, set nyo ho sa continuity. Yun. Mas maganda, mas malakas na buzzer, mas maganda. Para naririnig natin kung buo yung connection o putol yung connection. Okay. Simulan ho natin sa sa fuse. Yan. From line, nakikita nyo yung dalawang pin. Yung nasa kanan, ito ho yung line. Yung neutral, papunta ho yan sa switching. Yan. Okay? Neutral, line, neutral. So, dito tayo sa line kasi nga nandito ho yung fuse. Kasi nga i-check natin yung connection magsimula sa fuse hanggang papunta dito sa rectifier. Kung buo naman yung line, di lipat tayo doon sa neutral. Okay? Pero kung halimbawa, putol yung line, okay, di alam natin kung ano yung problema. Then pagkatapos natin ma-check yung linyada ng line connection na to, magtatapos dito sa rectifier. So, lilipat ho ulit tayo dito sa neutral. I-check din natin. Mamaya kasi parehas
may problema yung dalawang linya na yan. So wala nga ho talagang power. Kaya ang i-check natin lagi yung line at saka neutral. So simulan na natin sa line. Yung line na to, yan, konektado ho yan dito sa fuse. Okay? Yan. Tama sabi mo. Line pupunta sa fuse. Check na natin. Yan. Lapit natin yung camera. Yun, yan, para nakikita nyo. So, pakinggan nyo lang ho yung buzzer ha, mga kamaster. Yan, dinig nyo naman, di ba? Okay. Line muna tayo. Line. Itong line. Yan. Tutusok nyo lamang ho yung inyong test rod. Yan. So, sigurado nyo hindi nanginginig ang inyong mga kamay. Yan. Line. Lagyan natin dito. Oh, wala oh. Yun. Meron. Yan. Ilitin mo ha. Ilitin natin ha. Yun. Yung unang connection, okay, from line to the fuse, meron. Okay? Yung out ng fuse, wala. Okay, tingnan natin. Meron. Wala. So, dapat, kung buo yung fuse, dito sa output ng ating fuse, meron. Yan. Wala, di ba? So, subukan natin dito sa resistor. Resistor. From line to resistor. Meron. Sa resistor tayo. Wala. Okay? Wala. Okay? Putol ho yung ating tawag dito, yung ating fuse. So, busted. Hindi natin nakikita pero malaki ang possibility na shorted ho yung ating fuse. Nag-short. Pumutok po ito. Kasi dadaan ho muna yan sa dadaan ho muna yan sa fuse. Then, papasok sa resistor. Lalabas ng resistor. Papasok sa capacitor. Then, papasok naman sa transformer. So, ano natin? Yun. Lagyan natin dito. Yan. So, ulitin natin ha. Ito yung line. Ito yung line. Ito ho yung ating fuse. Yan, fuse. Meron. Sa resistor, wala na. In. Ito po yung in ng ating fuse. Out ng fuse, wala. So, nag-short ho yung, pumutok ho yung connection ng ating fuse. Okay? At dito natin mapapatunayan na kahit sa resistor, wala ring tawag dito, wala ring connection. Okay? Pag out ng resistor, papasok sa capacitor, wala rin. Then, papasok ng transformer, wala rin. Out ng transformer, wala rin. Okay? Papasok ulit ng capacitor, wala. Okay? Then, papasok siya ng capacitor ulit. Yan, capacitor. Wala rin. Then, papasok siya sa bypass. Okay? So, kapag dito, wala, no? Malamang wala dito sa input ng rectifier. Ayan, input ng rectifier. Ayan, okay? Input ng rectifier. Ito yung bypass natin sa overload protector. Then, papasok dito sa rectifier natin. Ito yung input. Okay, input. Input itong dalawa. Ito yung line input. Ito yung neutral input. Ito yung output. Positive, negative output. Klaro ha? Positive output, negative output, line input, neutral input. So, sa madaling sabi, kung kayo mag-check, kailangan pumunta na agad kayo sa line input ng ating socket at line input naman ng ating rectifier. Kapag dito pa lang, yan, wala na kayong narinig na buzzer. Meaning, putol talagang isang linya. At yun ang napatunayan natin. Okay? So, tapos na tayo dito ha. Dumako naman tayo sa neutral. Ito neutral. Itong isang ano na to. Ito neutral. Yan. Dumako tayo dito sa neutral. Ito neutral. So, check natin sa neutral. Same process pa rin. Papasok siya ng varistor. Meron. Okay. Papasok siya sa lalabas siya sa yan, papasok ng varistor. Then, papasok ulit siya ng resistor. Paglabas ng resistor, meron. Papasok ng capacitor, meron. Then, papasok ng transformer, meron. Output ng transformer, meron. Then, papasok sa capacitor ulit, meron. Okay? Output ng, ayun, capacitor ulit dito, meron. Then, nandito na tayo sa rectifier ngayon. Ayan o. Ito yung neutral ng rectifier. Ito ho yun o. Ito. Ito ho yung neutral ng rectifier. So, meaning, buo yung ating, yan o. Yan o, yan o. Okay, ito ho yung ating rectifier. Ito yung line input. Ito yung neutral input. So, buo po yung ating neutral. Ganun lamang ho sa pag-check. Ganun lamang ho sa pag-check. Kunin nyo ho agad yung neutral dito sa socket. Dito. Yan. Yan. Check nyo agad yan. Ilagay nyo yung test rod nyo dyan. Tapos, pumunta agad kayo dun sa rectifier. Okay? Kasi, sabi ko sa rectifier tayo lagi magtatapos. Okay? Sa rectifier tayo magtatapos. Yung input. Okay? Input, input. Okay? So, neutral. Ilagay nyo yung test rod nyo sa neutral. Then, ilagay nyo agad. Dumiretso na agad kayo sa neutral ng rectifier. Ayan, buo ho. Okay? So, shortcut lamang ho yan. Meaning, lahat ng dinaanan ng kuryente na to, ki-capacitor man yan, ki-varistor man yan, ki-resistor man yan, buo lahat.
Okay? Ang problema, yung ating line, lilipat ko dito ha. Ito yung neutral, ito yung line. Ililipat ko naman sa line ng rectifier. Wala. Okay, ganun lamang ho kasimple ha, mga kamaster. So may problema ho yung ating yung ating tawag dito, yung ating fuse. Okay, so patunayan ho natin, papalitan po muna natin siya ng fuse mga kamaster, no? Mangangahoy ho muna tayo sa ating mga board. Okay, bago tayo mangahoy ng tawag dito, ng bago tayo mangahoy ng fuse sa ibang board, so kailangan muna nating naisip ko na paandarin natin, lagyan natin ng voltahe para makita nyo, para kompleto ho yung ating isinasagawang tutorial. So hindi lamang ho sa off testing, so maging sa actual testing ng voltahe, lagyan na ho natin ng voltahe yung yung ating board para malaman natin at makita nyo at matuto na rin kayo, no, kung paano nga ba ang tamang troubleshooting ng mga ganitong uri ng LG Smart Inverter. Actually, madali lang naman ho itong i-troubleshoot, no. Ang problema lang ho talaga, kailangan nyo talagang mag-focus sa ating isinasagawang troubleshooting para kahit kayo ay matuto. Hindi ko kagaya nung nakaraan, nag-comment ho siya dito na mas maganda kung palitan ko na lang daw ng buong board. No, sabi ko nga, kaya ho tayo hindi natututo dahil ang alam lamang natin ay magpalit ng board. Wala ho tayong tiyaga mag-troubleshoot. Kaya ang nahihirapan ngayon, di ikaw din bilang technician, pagdating sa troubleshooting na ganito, ang nangyayari sa iyo nga, di ba? So medyo nagkasagutan ho kami doon sa comment section na dapat nga daw kung ako sa customer, palitan ko na ng bago. Kaya nga ho nandito ho to sa atin kasi hindi nga ho kaya ng customer yung presyo ni LG. Kaya nga ho sa atin muna pina-second opinion kung talaga nga bang kung talaga nga bang kailangan ng palitan ng bagong inverter board kasi nagdududa siya doon sa troubleshooting ni LG. So yun, ang tips ko lang sa ating mga kababayan technician, wag ho tayo masanay doon sa porket hindi na gumagana ay palitan natin ng bago. So ano naman kung i-troubleshoot muna natin para maging tayo natuto, 'di ba? Mas masarap yung pakiramdam na nakuha ko yung nakita ko yung trouble, ito pala ang problema, 'di ba? So kagaya ngayon nakita natin fuse lang pala ang problema. Kung pinalitan natin ng bagong board, pagkamahal-mahal ng board, yari, di ba? So, ganun lamang ho yung kasimple. Huwag ho tayo masanay sa palit lamang ng palit ng board. Kaya ho tayo hindi natututo di ba? Tapos manunod kayo dun sa YouTube ni Kamaster, tapos sa YouTube tsaka sa Facebook page, tapos maka-comment ka, wagas, sana daw pinalitan ko na ng bagong board. Sana pala doon ka sa customer sabi niya hindi sa akin. Kasi tayo tumutulong lamang. At alam niyo ba kung magkano isisingil natin dito sa ating minamahal na customer? Ito, sa ginagawa nating troubleshooting, alam niyo ba kung magkano isisingil natin? 100 piso lang. Para lamang sa kuryente. Di ba? Napaka sa halagang 100 piso, buo ulit ang board ng ating minamahal na customer. Tapos kung sabihin mo, sana pinalitan na ng bagong board yan. Sana wag naman ganoon. Huwag tayo masanay. Kung talagang kailangan palitan ng motherboard o ng inverter board yung unit, na patunayan na natin talagang medyo malala na, di sige palitan natin. Pero kung hindi naman dumaan sa diagnosis, sarili mo lang payo na, palitan na natin ng buo ito. Di kawawa yung customer. Kasi tayo technician, puro lang palit ng palit. So, matuto tayo mag-troubleshoot. Okay, mga kamaster, ganoon lamang isang magandang payo. Okay? So, since na naka dalawa lamang ito ha, ito yung UBW papunta sa compressor, ito. Then, ito naman yung line at saka neutral. At hinihikayat ko kayo na kumuha po tayo ng bypass. Okay? Para malaman natin. Kasi kung wala ho tayong bypass wire, hindi ho natin malalaman kung may pumapasok na voltahe sa rectifier. So, kailangan lamang ho natin ito. Wala ho kasi tayong pang-testing sa LG na to. Wala ho yung bypass na LG. Kaya ito, magkumuha lamang kayo ng wire, no? Tapos yung dulo ng wire, pipiin nyo para lumambot ho yung dulo ng wire. Yan, para pag sinalpak nyo ho yung wire na to doon sa pin, agad-agad na papasok. Yan. Yan, para madurog ho yung wire na nasa loob. Ito. Yan, ganun din ho sa kabila. Yun. Yan, ganun lamang ho Yung susi kay Paulo. Yan. Okay, so pagka malambot na siya, itutusok po natin siya dito. Ito ha. Yan, ibabypass po natin to para magkaroon ng supply itong ating rectifier. Ibabypass lamang po natin. Yeah. Nabuhay na naman si Kaway. Langit nget. Ano langit nget? Yan. Lagyan natin dito. Yun, di ba gano'n lamang kasimple ho? Nakabypass na ho tayo. Okay? So, titingnan natin, papatunayan natin maya-maya lamang kung may pumapasok na voltahe dito sa ating rectifier. So, nakabypass na ho yan. Ayun. Itong gagamitin natin. Ito muna. Yan. Set muna natin to sa continuity. Yan. Then, as is, punta tayo sa line. Tanggalin muna natin to. Kasi pag nagkaroon, may magic. Yan. Dapat wala pa rin. Okay? Yan o. Ano ba yun? Kikita ba? Yan. Yun. Lapit natin. Yun. So, yan ha. Yan. Okay? So, line. Ulit. Line. Tapos dito tayo sa line ng rectifier. So, wala. Okay? Then, dito tayo sa neutral ng ating socket. Punta naman tayo sa neutral. Ayan, meron. So, ganun lamang ko kasimple ha. Kung ayaw nyong i-check, no power.
yung board na to. Kung ayaw nang isa-isahin pa yan, pwede naman ho kayo pwede naman ho kayo mag-jump, no? Yan, punta kayo sa neutral, then punta kayo sa input, neutral, then input naman sa rectifier. So doon yung malalaman na wala palang problema dito sa mga parts na to. So yung dinaanan ng isang linya, buo. Samantalang ito, dito pa lang sa wala na, wala. Bakit? Kasi dito pa lang sa fuse, may in, wala kang out. Okay? May in, walang out. Okay? So nakabypass na tayo. Lagyan na natin to, then paputukin na natin. Check na natin. Ayos natin camera. Oh, yan. Kasi kukuha na natin ng voltahe yung primary at saka yung secondary. Okay? Primary at saka secondary. Sa pagkakataong ito, kakailangan na natin itong si comparing fluke. AC volts muna tayo. Yan. On na natin ha. Yan o. Ito po ay, ayan ha, baka sabihin nyo, yan ha. Okay? Lagyan na ho natin siya ng voltahe. Yun. On na natin, puputok naman yata ito eh. 1, 2, 3, go. Yun, buti na hindi pumutok. Buti na lang, hindi pumutok. Yeah. Then, gamitin natin to si comparing fluke. Comparing fluke. Kumusta ka dyan? Yeah. So, since na nakasaksak na ho, naka-on na ho itong ating socket, kuha na natin siya ng voltahe. Yan ha. Sabihin nyo, input 220.1 volts, mga kamaster. Okay? Then, dumako ho tayo dito sa input naman ng rectifier. Input ng rectifier. Yan. Yung dalawang terminal sa gitna. Ilan? Wala. Okay, wala Bakit? Kasi nga ho, hindi lumabas yung isang linya dito. Kasi dito pa lang sa fuse, na-trap na, putol na. Kaya walang papasok dito sa ating rectifier. Okay? Then kuha na naman natin yung secondary kasi nag-primary tayo eh. Pinapakita ko lamang sa inyo na kung ang problema ay nasa primary, malamang wala nang lalabas na dito. Wala nang lalabas na voltahe sa secondary. Pero bago ganun pa man, ipapakita ko pa rin sa inyo na walang output dito sa ating secondary kasi nga wala nang input. Palyado na yung isang linya, yung line wala. Okay? Wala nang linya. Dito pa lang sa fuse, putok na. Pero sabi ko nga, ganun pa man, kukuha na natin ng voltahe itong output sa mga switching natin. So, i-set natin sa DC. DC. So, tingnan natin kung may output yung ating signal, yung thermostat, mga kamaster. Okay, thermostat, tingnan natin kung may output yung thermostat air. Okay, thermostat. Sa thermostat, siguro, paalala ka sa thermostat signal, hindi ho lahat ay pari-parehas. Si Bisaya. Bisaya air. So, hindi ho lahat pari-parehas. No? Minsan, mayroong 1.5 volts DC yung signal, meron namang 3.5 volts signal, meron namang 5 volts. So, hindi ho lahat. Okay? Tama sabi mo. So, kuha na po natin ng signal. Yeah. So, kuha na natin ng signal yung thermostat signal. Wala. 0. Ayan wala. Then, kuha na naman natin ng output yung fan. Kasi, kung hindi na itatanong na dito yung fan. Okay? Tingnan natin kung may 12 volts yung fan. Wala. Okay? So, tapos na tayo ha. Ang gagawin natin, i-off na ho natin. I-off na po natin mga kaibigan, mga kamaster ear. Okay. So, mangangahoy na ho tayo ng fuse. Okay, so ito na ho yung ating fuse. Ikakabit na ho natin to dito. Yan. Yan, kabit na ho muna natin. Tatanggalin po muna natin to. Ito ha, yan yan, ito yun. So, kinahoy ho natin to dito. Nadali, pwede pa kasalon. Yan. So, sabi ko naman sa inyo, mga sira-sirang board, kita mo wala ng mga parts, di ba? Yun, pinagkakahuyan ko yan. Kaysa naman bumili, yung mga board na nakatambak yan, ibuo naman yung parts. O, di ba? Ito, lalo ito, ang dami na ito naghahanap, Ito. Okay? So, ilalagay na ho muna natin to dito. Papalitan na ho natin to, mga kamaster. Okay? Okay, so ito na po, nailagay na po natin yung ating fuse, mahiwagang fuse. Ito na po yung ating tinanggal na fuse. So, check ho natin kung talagang bang ito ay, check ho natin kung ito nga ba ay sira na. So, mas mali pala. Saan na ba yung isa? Yan. Okay. Ayan, wala na talaga. Okay. Pinapatunayan lamang ho natin na wala hong halong kasinungalingan, kalokohan. Itong ating ginagawang pagbablog, mga kamaster. Ito po. So, tingnan natin kung buo ha, buo. Yun na natin pwede magkasalan, Yan Yan, so check na ho natin. So, pupuntahan po natin ngayon. Yan. So, ayusin natin yung camera. Okay?
Oh, yan. Para nakikita nyo. Okay? So sabi ko naman sa inyo kanina, kung gusto yung mag shortcut, pumunta lamang ho kayo sa neutral ng socket, at pumunta na kayo agad sa neutral ng rectifier. Ayan, buo. Okay, di ba kanina itong rectifier na ito wala sa line? Ayan, subukan natin sa line. Mag-shortcut na tayo. Kung wala pa rin, uwian na. Yo, nadali pa na pagkasalan! Ayun o, nadali. Pwedeng pakasalan. Yan, so meron na ho. Yan, ulitin natin. Pumunta tayo sa basic. Yan. Then, papasok sa resistor. Yun, resistor. Yun. O, balik rin natin para nakikita nyo. Yan. Ito yung line ha. Ito ho yung line. Ito ho yung line here. So, ilalagay ho natin ito yung ating test part sa line. Then, papasok ko siya sa... doon naman tayo kay Bitag. Papasok ko siya sa... dito naman sa fuse, Yan, fuse. Then, papasok sa input ng fuse. Output ng fuse. Yun. Papasok sa resistor. Lalabas ng resistor. Okay. Papasok sa varistor. Okay. Lalabas. Papasok na naman sa capacitor. Okay. Papunta ng transformer. Input ng transformer. Output ng transformer. Papasok na naman sa capacitor. Lalabas ng capacitor. Lalabas ng capacitor. Yun. Then, pupunta sa bypass. Itong bypass natin. Papasok ho yan dyan. Then, papunta na ho sa line ng ating rectifier. So, pwede naman, sabi ko sa inyo, pwede na kayo mag-shortcut. Dito ka sa line. Then, pumunta sa line ng socket at sa line ng rectifier. Yun. So, ganun lamang ho kasimple ha. Oh. So, hindi na kailangan i-check lahat. Pero kung matyaga kayo, para matuto ho kayo sa basic na electronics, so pwede naman ho. Pero kung talagang gusto niyo ng instant result, punta kayo sa line ng socket, then punta kayo sa line input ng rectifier. Yun. Ngayon, pag hindi tumunog yan, putok yung fuse. It's either fuse, no? Kung walang continuity dito, it's either fuse ang putok, sira, capacitor, o di naman kaya itong transformer, o di naman kaya yung resistor. So, dun, napakasimple lamang ho ng basic. Okay, mga kamaster, yan o. Line. Pagdating sa neutral, yun, wala. Siyempre, neutral yan eh. Line, neutral tayo. Yun. Okay? So, ang gagawin natin, ito na yung pagkakataon na ito. Atin na itong ipapanda rin. Ito yung salary, no? Ayusin muna natin yung camera. Okay, so, lagyan na ho natin siya ng power supply. Asan na yung power supply? Ilalagay na ho natin yung ating UBW. Yun. Asan na yung power supply? Ito yung power supply. Ayun. Ay, nako. Alhamdulillah. Okay. So, okay na yan. Paputokin na natin. Panda rin na natin here. Okay. So, kukuha na natin ng output. Okay. Dito sa kanyang signal at dito naman sa fan. Mahalaga yung dalawa na yan. Yung output ng signal kung mayroong binabato at yung communication naman ng fan. Okay. Yan. So, gamitin ulit natin itong ating comparing fluke. Yan. So, mag-AC muna tayo. AC. AC volts here. Yan. Kita na ba? Okay. So, ang gagawin ho natin, lalagyan na ho natin siya ng voltahe. Paputokin na ho natin siya. Joke lang. So, on na ho natin. On. Boom. O yun, nadali. Pwede ba kasalon? So, siyempre, kukuha na natin siya ng voltahe. Input voltage. Input. Yan. Kita ba yung ano? Yun. So, usog natin to. Lipat natin to. Tapos na tayo dito. Yan. Okay. So, kuha na natin ng input ha. Input. Nasa AC tayo. AC. 220 volts. Then, pumunta na agad tayo dito sa tawag dito sa rectifier input. Kuha na natin. Kasi kanina di ba wala? Yan. Kuha na natin. Input. Yun. 220 volts. Yan o. So, meron na siyang input. So, malamang may output na yan. So, pumunta tayo sa output. Ilagay natin ito sa DC. Yun. So, sa DC, check natin kung asan yung negative at positive. So, nasa kaliwa ang positive at sa nasa kanan naman ang negative. So, tingnan natin kung may output. Yo, nadali. Paribakasalan. 278 volts, mga kamasa. Ngayon, kung may output na siya, malamang may output na rin yung signal. Ayun, nagbiblink na siya. You know, may signal na siya. May signal na. Oh, tingnan natin yung output ng thermostat kung may signal. Yun, 5 volts. Oh. Yan. So, yung standby niya ay 5 volts. Standby voltage ay 5 volts. Tingnan natin ha. Ayun. 5 volts. Dito naman tayo sa... Lumipat naman tayo dito sa fan. Tingnan natin kung may 5 volts o may 12 volts. Fan. Ay. Kaya kailangan dapat hindi ho pasmado ang mga kamay.
tingnan natin. Pasmado ang kamay. Yun, may 11.90 volts. So, okay na ho yan. So, meaning, ready na yung lahat. Ready na ho yung ating system. Gawin natin, paandarin na natin. Okay, so ilagay na ho natin tong ating mga switching. Iyon. So, yan lamang ho yung connection. Okay? Para ho mapaandar ho natin itong ating compressor. Ito na yung pinaka, main highlights ng ating gagawin kung kailangan na talagang palitan ng motherboard. Kasi pag hindi ho umandar, malamang hindi umandar yan. Kailangan talagang palitan ng motherboard. Pero pag umandar ho yan, so, alhamdulillah, ika nga. Okay? So, okay na ho yan. Asan na yung plug? Ayan. On na ho natin. Ayan. Plug na ha. Okay na ba lahat? Yo. Okay. So, tingnan natin kung aandar si compressor. Takpan natin to baka tumulo yung ano dito eh. Ayan. Tingnan natin. Kung aandar. Sa yung clamp ammeter. Pakuha ng clamp ammeter dyan. So, hindi siya umaandar. Bakit? Inaantay pa yung switch. Ayan. Okay. Naka-plug na siya. Okay. Tapos, ano bang inaantay natin? I-bypass muna natin yung program. On muna natin dito. I-on muna natin dito sa switch na ito mga kamaster. On. Dito. Teka lang ha. Kaya natin siya nilalagyan ng ng insulation kasi para na hahatak-hatak natin tong ating board. I-on natin dito. Isang push lang, isang pindot lang. Yun. Ayan. Okay na. Tayo natin dito. Kumandar. Kuha na natin ang amperahe. Yun. Mandar na. Pwede ba kasalan? Ayan o. Oo. Diba? So, solve yung problema ng ating minamahal na customer, mga kamasero. 0.4 amperes. Oh, super lamig ho yan. Para kayo nasa Alaska. Malamig ka. Malamig ho ba talaga? Oo. Okay na ho ito. So, ang salarin lamang ho ay, sabi ni Bitag, ang salarin lamang ho ay, itong fuse, Tama sabi mo. Sana nakatulong itong munting video na aking binahagi na naman sa ating mga soldering technician kung paano mag-troubleshoot kapag no power ang LG Smart Inverter, mga kamaster. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.